Peter, Second Peter chapter 1, verse 12 ta magsugod. Second Peter chapter 1, verse 12 magsugod. Tungod niini kanunay akong magpahinumdum kaninyo niining mga butang nga bisan tuod na sahib na kamo niini ug nakasukad na sa pag-ayo niya sa matuoran nga inyong nagawat. Pusa nagato ako nga maayo gayud nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butang nga samtang buhi pa ako ang Dios magapanalangin sa pulong. So wa kini ang pag dasig ni Pedro sa mga katawhan sa Diyos nga ipang walihan na sa mga pulong sa Ginoo nga ang mga pulong the truth patod pa kinahanglan gayud nga atong barugan. So dili kayo klaso sa Bisaya, but I have to read this in English. So, therefore I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. Na bisag tuog nakabalon na mo niini ug nagbarog kamo diya sa kamatuoran or established in the truth. In the NLT, standing in the truth, standing firm in the truth. In the ESV, established in the truth. So, atong sutapan na ito galingon, na-establish na ba ta is truth? Establish na ba ta sa atong panalikon na ba ta, kabalo na ba ta? Kung dili pa ta na standing firm or ligon, or the build up in other version, build up, standing firm, established, delikado. Kasama sa may tabo nga linog sa Jensen, ang mga huyang o foundation na nga bungkag jud bisag simbahan dito na bungkag. Kung hulyang o foundation. So kung dili ta establish sa truth, dili ta build up sa truth. Diba? Sa bodybuilding, aron magkuhan ang mga lawas, build up ang lawas, magpasigigit og adto sa gym, kay magkuhan dito sa, mag-exercise dito, o gamit ito sa mga equipments dito. Kaya para ma-build up ng lawas, mahinsog, ma-strong. Dili man na dautan ang pangutana. Naningkamot ba na nag-effort ba na ma-build up atong soul and spirit para pag-abot nga diin sulayon ta maka parog ta nga lipon, dili ta mataranta, dili ta mahadlok, dili ta mabalaka. Nga si Pedro, I will always remind you about these things. Hinumduman ko kamo kanunay about ning mga butanga. Unsa man nga butanga? About sa pagtuo nga ato jung mapatunan. Pagtuo pagsalig. Unsa man ang ipasabot niya? Na supplement your faith with generous provision of moral excellence. Ay pamatasan. Atay pagtuo sa verse 5. Atay pagtuo natin may pamatasan. Ang sabi na may pamatasan, magtahod ta. Magtahod ang tao, magtahod tag lugar, magtahod tag opisina, magtahod ta sa Diyos, magtahod ta sa iyang pulong, magtahod ta sa iyang balay, magtahod ta sa mga hamtong, magtahod ta sa titulo sa tao, magtahod tag ginikanan, magtahod tag magulang, magtahod tag apuhan. Ang yawa rin dili na ito tahoron. Dili siya tahoron. Isa na pagtahod, panahon sa paminaw sa pulong sa Ginoo, wala na nagtabiay. So basta, kanunay tamong pahinumduman
Matod pa, even though you already knew them and are standing firm in the truth that you have been taught, isa nasayad na kamo, kung nagbarog kamo, di as ka matuuran. Established in the truth, built up in the truth. Daghan na batang nagtun-an ng pulong nga atong gibarugan, atong dawat, atong gitiman-an, atong giaplikar. Mo man na siya. Kung matod po kini, and it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. Kung matarong nga ako tamong pinungduman kanunay samtang ako buhi pa. Ngayon pa ni Pedro. Kasi na may magpahinumdum, patay na. So, pag may pahinumduman, kay usakay, pakalimot o magpalimot-limot, lampot ang tao. Sumoto nga, kung mangandam ang tao para sa iyang ugma, andamon pa na to atong ugma sa itong kalagong espiritu. Ganina nakita na ko sa Facebook nila, bay sa kung lucky, nakanasakyan na nagilak siya. Nangaytabang. Kaya dito kuno silang dapit, sa itong dapit sa Jensen. Sa isa kagatos ng balay, tunga na lang kunay nagparong. Ang uban ng hugno. Wala na kunay pagkaon, wala na tubig dito. Wala pa'y balay, may umuulan. So, ang na mag-ipon ka, asa dapit magtapok, sa eskwelahan doon sa padapit sa gym. Lisod. Kaya nahugno na ilang balay. Kung wala nahugno, nagabit problema, kaya wala'y kurente, wala'y sa baliha. Ako ka problema. Katong panghitabo nalipay ba si Lord, nasuko si Lord ato? Kung wala nasuko si Lord, dili man ato ito mahitabo. Kung nakaginungdan na nung nasuko si Lord. Ako ito pinuod ba? Nag-pride parade dito. Kung si Lord masuko, daghan jud mga among. Manang naay maamong kung naay masuko. Naay maamong kung naay pasuko. Nga na po si Lord, daghan maamong kung siya masuko. Wala nga sa pulong sa Ginoo, it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. Usa ka matarong nga buhaton. Usa ka maay batarong nga ako kanunay magpahinumdum kaninyo samtang ako buhi pa. Kaya wala na may patay magpahinumdum. So, diba na to permi ang mga reminders sa mga taong tarong. Atong buhaton po nato ang ilang reminders, ang ilang ibang tudlo. Ang sabay atong dituman, ang tarong nga gitudlo or ang dautan na gitudlo. Diba? And dinhi sa verse 14, for our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earth life. Nganong ingani nagsulti si Pedro, ingan verse 14, kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpakita na nako nga ako hapit na mobiya ni ining kalibutan. So bisan po gagahapit na gagamatay si Pedro, nagpa-remind siya, nagpainumdum siya na ang tanan na kong gitudlo, ang tanan inyong nakakunan sa pulong sa Ginoo, buhata. Ayaw buhata ang gitudlo sa kaaway, gitudlo sa dautan. Kaya kung bato na itong itudlo sa dautan, mahimot ang dautan, daghan magpangutan. Makaluluoy ang dagan sa kinabuhi sa tao kung ang Lord ay masuko. May pa ang tao masuko. Pero ang Ginoo na ay masuko, patigidaghan na maamo.
Ingani nga pa na ako, nagwalan-ulan, katong wala na ibalay, katong wala ikwan. Pila ray CR sa gym. Pila ka buktaong nga mag-adto dito kay nagtapo kay wala na ibalay. Gi patipok sa kapitan o mayor. Loy. Manang usa sa atong prayers na sila. Number 1 na itong prayer. Ang na biktima sa lino. Kung atong pamalandungan by the way, kana nga panghitabo, kay nasuko si Lord o nalipay si Lord? Ano gingato man? Ang hitabo, kay nasuko si Lord. Nahinungdan nga nung nasuko si Lord. So, bisang tuod si Pedro, hapit ang mamatay na feel niya, he said, for our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. That is in NLT, basahan sa ESV. Since I know that the putting off my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. Ipadayag na yun ni Lord kang Pedro nga hapit na siya kuhaon. Pero ang concern ni Pedro, ang mga tao nga makadumtog sa gipangtudlo nila. Madumtuman ang mga kamatuoran ng gitudlo. May concern niya. Ang concern sa mga taong tarong na ang tanang gitudlo nga tarong madumtuman, buhaton, or aplikar. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. Grabe. Sa akong isiguro, ug ako nagatrabaho, nagapaningkamot, aron nga ako madumduman kanunay, matod pa, to make you always remember, aron mahinumduman ninyo kanunay ang akong ipangsulti kung ako mawala na, matod pa ni Pedro. Naningkamot ko, ano na inyo madumduman, ang akong gipang tudlo ninyo, gipang tudlo sa mga alagad sa Ginoo. Matod pa sa atong gipasa. Grabe ang concern ni Pedro sa mga katauhan. Mana nga dili ko taga to pilo na ang yawa kay kung dit na kung taga na tulo ng yawa mana. Iyan ang kawaton na itong hunahuna. Muna di na mahiluna. So do not give place to the devil. Ay tagay luna ang yawa kay kung taga na tulo ng yawa. Kaan na tanyag understanding. Kaan na tanyag salabutan nga dili na tatarong nga ka? Huna-huna, dili na tarong ang atong mga priorities. Dili na tarong atong mga binuhatan. Dili na tarong ang atong mga pagbati o huna-huna. So babawaan na to, kung tarong pa ito, bati ko na, kay dili makaghatag o kagubot. Dili makahatag o kasamo. Kunya, makatabang ta. O na, kung guided ka sa spirit sa Ginoo, epekto sa pulong sa Ginoong ato natunan, kay atong gi-aplikar, wala lang tanamati, or nagpamati-pamati, kung dili, nata eagerness na maka-learn. Balik ko na ko, 2 Peter chapter 2, 1 verse 12. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. Sa maningkamot ko na kanunay mo makadumtong sa mga butang kung ipangtulo kaninyo. Human na ako wala na. Kasi mawala ko, ingon pa si Pedro. Madumtuman ninyo akong ipangtulo. For we were not making up clever stories when we told you about the wonderful coming of the Lord Jesus Christ. We saw His majestic splendor with our own eyes. Okay, so verse 16.
kay wala na mo ipasikan sa tinumutungong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa kamanang paganhi sa atong Ginoong Kristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangti. So dili tinumutungo, wala nagtumutungo ang alagad nga tarong, ang alagad nga gikas Ginoo. Dili tumutungo, dili istorya lang, kung dili pininuod. Matod pa, ang pagsangyaw. Ang tumong o tinguha nga mapadangat ang mensahe, kung basabtan o aplikar para ma-build up na. Para matukod na itong pagtupagsalig sa Ginoo. Pag-abot sa katalagman, dili ta mataranta, dili ta mahadlok. Kay stable naman itong pagtupagsalig. Ugawas paana kung atong aplikar ang kamatuoran, wala magikatalagman mga po. Nganong giabot ang katalagman sa Sodom ang Gomora? Grabe nagikadautan ang mga tao dito. Nganong maabot ang katalagman sa katao tungod kay sa iyang pagkadautan? Apan, human sa judgment ni Lord, sa kapungot ni Lord, ang kinsa nga tuaw hinulsol, iya pong tabangan. Kung batod pa din nga dili tumo, dili istorya lang ang among pagwali. Ingon pa ni Pedro, may tungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, we saw His majestic splendor with our own eyes, which He received honor and glory from God the Father. The voice from the majestic glory of God said to Him, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." Sila mismo nakadungog puno sa tingog gayud sa amahan nga nag-ingon sa iyang mahimayaon nga tingog nga ingon, mao kini ako pinalangga nga anak nga naghatag kanako og kalipay. Nganong nakahatag og kalipay si Jesus sa iyang amahan? Tungod kay nag-obey man siya. Naguhat man siya sa malablot ng ipahimo sa iyang amahan. So muna nga sa ato gyapong pamilya, ang anak nga nagbuhat sa pagbuhat niya, makalipay kayo sa napabuhat na logo. Pero kung dili matuman ang anak, dili gid siya makalipay. Dili gid siya makapahimuot. So verse 17, didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga mahan og may tingog gikan sa kitas-an nga nag-ingon, kini ang gihigugma kong anak nga akong himutan. Nakadungog gid ang mga disciples ni Jesus nga pasigarbos sa amahan, nga gikahimutan si Jesus sa iyang amahan. Nga naman, tabulan siya or kugihan? Di ba kugihan si Jesus? Wala siya relax na, namuhat gid siya. So kung kugihan ta, dili tatapulan, kahimutan ta sa Ginoo, kahimutan ta sa itong ginikanan, kahimutan ta sa tanan. Pero magtinapulan ta, mag-iya-iya ta, dili na to trabaho, di po na to trabaho, bisag wala to siya mo trabaho. So isa ginati mailakan, ang epekto sa pulong sa Ginoo, dili ta magtinapulan, dili ta mga tapulan. Mulihok ta nga, kasing-kasing, mulihok ta nga, mapabusanon, mulihok ta nga diin, ang Ginoo nga paglihok, dili kay pagpakitang tao. Muna nga si Pedro, ingon siya nga, hapit na ko mawala sa kalibutan. Ingnan ako ni Lord na hapit na ko mawala sa kalibutan. O gusto na ko ang tanan akong itudlo ninyo, inyong madumduman. Napasag mawala na ko, naaga po na sa inyong kasing-kasing akong itudlo. In verse
18. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Isa-isa ni Pedro kami kana nakadungog sa tingog. We ourselves heard that voice from heaven when we were with him on the holy mountain. Sila nakadungog siya sa tingog. Muna nga, kung makadungog ta sa tingog sa Ginoo, makasabot ta, makadudut ta, makatulo atong luha, ay nga naka-bless, nga nadunggan na itong tingog sino, nadunggan na itong tingog sa yawa. Kaya mo na buhat ta. Musugutag sa dili, na ang tingog sa yawa mo nang ihungong niya sa itong utok, na magbuhat ka na. Sige, laang dito. Pangawat diha. Pagtubag-tubag. Mo na siya ang tingog sa yawa. Panuntok diha. Pagsukul-sukul diha, man ang tingog sa yawa. Sila nakadumugid sila sa tingog sa Ginoo. Idahig niya ang iyang anak. Pinanggang anak. Matod pa diri sa verse 19. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. So tungod kuno ato pagkadungog nila sa tingog sa muhan. Gidayeg si Jesus nga iyang anak. Midugang ang inang pagsalig atos Ginoo may tungod sa gisulti sa mga propeta. So as we hear the voice of God, our faith, our courage, our commitment are strengthened. Muna maka-build up, established in the faith, established in the truth, by the way. So kung dili ready atong dalunggan mamati sa pulong sa Ginoo, wala tay madawdaw. Dili ta ma-establish in the truth. Dili ta ma-stand firm in the truth. Dili ta ma-build up. O panahon sa tay-ugon ta, sulayan ta, uyugon ta, uhuyang ta, tumbadjud ta. Ang sa may pulos nga, ila nga gusganta physically but emotionally luyata, spiritually luyata. May maning kung physically luyata ma tumbata sa des kalibutan, tumbata diri okay pa na, pero luyata spiritual mahagsa ta sa impyerno, luoy ka isa nga. Dili ta mahagsa kung dili ta luya. Ang strong dili weak, dili mahagsa. Sabi to sa akong ampuan, ganina og hapon luya ka istani. Wag di paningot ta kay taas kay sugar. Enlarge your heart. Nata na ito ang pagkata ng pasalamat, di pa naligo siya singot. Ito nakalakaw-lakaw na siya. Nga naman. Muluya kita sa kalibutan kung kulang na ta sa spiritual feeding, physical feeding, emotional feeding. Pahihon tagbalatingan. Sabot ang kaluya. Na pinanawag sa kuang ang nagdaot niya po. Ang nangkuda po siya nga, wala. Kung gutom mo siya, dili man po siya mukhaon. Kaya na ako naging trabaho. Kasi din, naningil na yung lawas. Na wala naging siya katrabaho. Na naman. Unsay atong kuan sa atong lawas, himo sa itong lawas, mubalik rapod sa atoa.
Patod ba din ni nga may dugang ang pagsalig ni Pedro makauban niya sa Ginoo sa nakadaw sa pulong sa Ginoo. Di ba kanaluya ta kung makakaon ta? Mahina-hina ra ta kabasko. So nga na ang epekto sa pulong sa Ginoo. In verse 20, wala pa nga dito mo sa verse 19 kaya taas man dayon. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diya sa kangit-ngit. So ang pulong sa Ginoo angay kuno tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diya sa kangit-ngit. Padan-ag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Sa pulong sa Ginoo mura siya kahayag, mura siya suga nga mudan-ag. Mudan-ag aron dili ta madam-ag. So kinahanglan nga patunan nato ang kadasig sa pagpamati sa pulong kay unsa nang pagdan-ag lagi kung nalubat, na blunder na. Di ba? So atong ipa-charge ang atong kagalingon diya sa kuan sa Ginoo pamati sa pulong para nga kuan ta nanagan ta, malig-on ta, dili ta kuan atong mata sa kurap-kurap sa pananaw kay dili nato klaro ang tanan. So kung naa na tay pulong sa Ginoo, mahayagan ta, malig-on ta, increase ito pagtupagsalig kaniya, pabot nga na ipagsulay, dili na ta basta tarog. Okay. Pwede ko na pa ng example. Ang mga doctors, moatubang ginag mga masakiton. Kung dili ligon ang ilang lawas, matakdan gid siya masakiton kay lain-lain ba nga masakiton? Na contagious, na dili. Na naana sa mga bakterya, kay masakiton ba yan? Kadumdum ko sa isa ka, doctor o nurse, atong COVID, pila ka vitamin C ang ilang giinom para lang din ma-boost ang ilang immune system para dili sila matakdan. So say pasabot. Naatay ibutang sa atong lawas, naatay ipasulod sa atong lawas para mag-boost atong lawas. Ma-boost siya. Malig-on siya. So kung ang atong ibutang sa atong lawas, dili tarong, dili pod maayo ang danatan. So di ko kalimot sa ka-nurse, namatay ang papa. Kita gigamit before namatay para kuan iyang alam espiritu. Paghaya na nakawalita. Anto na istorya no. Na during sa pandemic or COVID time, pila to ka vitamin C ang ilang giinom. Kaya para lang gibubos ang ilang immune system para dili sa matakdan. Kaya strong kaayo ang virus ato panahon na. Gusto ko tag sa dili, ang virus murag demons. The bacteria, the virus are like demons. Na ay demons na strong. Na ay demons nga dili kay strong. Na ay bacteria nga dili strong. Virus nga dili kay strong. Kung makasulod sa itong lawas, mag-suffer atong lawas, mag-antos. Kung batid pa sa pulong sa Ginoo, naliin, ang iyang pulong ato siyang tagaag pagtagad nga makasulod sa atong kinabuhi. Kay aron ma-establish na ta sa verse 12 din atong gibasa. Establish in the faith, build up in the faith, standing firm in the faith. Managing mo sila in nga versions. In the truth and in the truth. So, kung ingana na ta ganahan sa pulong sa Ginoo, ganahan sa truth, atong i-work out ng atong body, soul, and spirit.
nga kay kinahanglan nga malikon atod pa sa pulong sa Ginoo. So matod pa ni in verse 9, because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote. Kinahanglan maminaw mo ayo sa ilang gipangsuat. You must, for their words are like lamp shining in the dark place. Kanilang pulong sama sa suga nga nagbudan-ag sa kangit-ngit. Words until the day dawns and Christ, the morning star, shines in your hearts. Grabe si Pedro. Tapi kiniya sana. Ang mga mensahe nga giproklamar sa mga propeta, paminawag gid sila. Taga iginyog, you must pay close attention to what they wrote. Paminaw gid ayo silang gipangsulat. For their words are like lamps shining in a dark place. Kaya ginapulong sama sa suga nga nagadanag des ngit-ngit until the dawns hangtod sa kabuntagon, kadlawon. And Christ the morning star shines. Og si Kristo nga kining adlaw sa kabugason magadanag in your hearts. Sa inyong kasing-kasing. So gani atong kasing-kasing na danag na sa pulong sa Ginoo mo na nga nahayagan na kay hayagan naman na anay masabi pasabot na hayagan na anay gugma, na anay pagbati, na anay obedience, na anay maayong pagbati. Once nga kuan kita sa puton, ulitan, kanang dili ta masabtan, it means na apagyoy kangit-ngit. Diba? Palungon ni karong suga, daghan mata sa puton. Kay asa naman to dapita, asa naman agion. Diba? Asa naman to dapita. Ya, gawas na sa puto. Sabot kina, nagdamag na ka, namukmuk ka na nakasindol na ka. Nisabot kiksapot. Diba? Pero kung hatlaw niya, nadamag ka, danghag na. So sa pasabot, ingon mo na si versikulo itong gibasa ron, nga, palandungi, tagaig, pay close attention to what they wrote sa mga prophets. Kay sama sila sa suga nga modanag atod pares ngit-ngit. Aron mo labdag modanag mo hatag na tuog kining asa na to maayong paglakaw, maayong pagmanikay-sikay. Modanag diya sa inyong kasing-kasing. Isa nga timailhan nga ang atong kasing-kasing gitan-ag ka na sa pulong sa Ginoo. Wala gina, maayo na atong kasing-kasing. Dili na ta madinongtanon, dili ta masukanon, dili ta tapulan, dili ta garbuso, dili ta siluso, dili ta sinahon. Muna siya nga mga timailhan nga atong kasing-kasing gitan-ag ka na sa kahayag. Tungod kay ang pulong sa Ginoo gitagaan atong pagtagan. Once nga naapataan na motukar usahay at least di na kayo ngit-ngit. Diba? Ang tunga sa gabi ngit-ngit jud kay na. Paingon sa tunga sa gabi ngit-ngit ina. Pero kadlaw na hinahinay ginagdanag. Hinahinay ginagsigahangtod nga wala naging ngit-ngit hayag na. So sa pasabot kung ang atong kasi ko na huna sa puton pa, ulitan pa liang imo kinabuhi dan ang ngit-ngit pa jud kay niya. Mura na isa nga pagsuta. Kung wala na gani na kalikot-kot, pagmakay, sina o sada, kumutukar na o sa hayag-hayag na ganang kadlaw na. Kung wala na dili na magtukar, it means hayag ni gyud adlaw na jud. Muna ang pagpanami nato sa itong kagalingon. Napatas ka hayag o napatas ka ngit-ngit. Sabi ko na po, muna abot another verse, 2 Peter chapter 2 verse 19. Taas kay 19. Because of that experience, sa experience na dunggan nilang tingog sa Ginoo nga naingon mo na ako bilanggang anak kanina may kalipoy ako. We have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets.
Nabidako nga kumpiyansa atud pa sa mensahe nga giproklamar sa mga prophets. You must pay close attention to what they wrote. Kinahanglan nga maminaw mo ayo sa ilang iswat. For their words are like lamb shining in the dark place. Kaya ilang pulong sa masuga nga nagladan ang sa kangit-ngit until the day dawns, hangtod sa adlaw sa kanang sa nakadlawon sa adlaw. And Christ, the morning star, shines. O si Kristo nga kabugason sa kabuntagon mudanag sa inyong kasing-kasing. Mudanag sa atong kasing-kasing. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding. Labaw sa tanan. Inyong sabton nga walay propesya sa kasulatan na niabot pinaagi sa kaugalingon lang sa labutan sa propeta or from human initiative or sa tawhanong initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Kadtong mga propeta, sila gipangtandog sa Espiritu Santo o sila na istorya matod pa gikan sa Ginoo. So muna nga, paminawan na ito ay ang pulong, kay ang resulta sa pulong sa Ginoo, kaayuhan, kadaugan, kainduan, kalipay, kalinaw. Daw tubig siya nga mahinlo sa hugaw. Mubanla sa hugaw. So kung dili ta mamati, dili ta ganag pamati. Daw gusto ta nga, pagpabinin lang ta nga, ingana, wala improvement sa itong kasing-kasing ko na una. Wala nga. Dituluan ta sa pulong si Ginoo. Grabe si Pablo ganina, no? Ako tamong balik-balikan o pahinungtong mintras buhi pa ko. Kaya nagpadayag na ang Ginoong Isus kanako. Nga hapit na ko kwaon sa kalibutan. O kumawala man ako, madumduman ang Panginoon ako ibang tudlo. Mana iyang pagbiling-biling. Na naman, tungod kay, gusto niya nga, masiguro ang kaluwasan, masiguro ang kaligpon sa mga katawhan. Diba? Kadumdum ko sa ganina masuliton ako na nakita sa Facebook sa mga ibang post. Kamulong linog sa ako mga anak niya balakas mga anak. Dilak siya na nag-isang ako mga anak ako na kay naaman siya sa kalsada sa tudapita. Yung mga anak na bilin. Nagmay baka yung anak ko dagko ang mga anak. Ingani niya po si Pedro. Ang iyang ipagwalian do yung mga anak. Sure na si Pedro nga, ang iyang paingnan, di na kabanakan. Di na siya ma-impirno. Pero ang kabanakan ang ibang walihan. O unsay dangatan. Kaya once nga, dili na nato bali-balihon ang pulong sa Ginoo, it means, dili ta gustong langit. Kaya pulong sa Ginoo, mao ni ang mapa nga mo giya nato pa sa langit. Walay mapa nga walay pulong, walay words. Dapat ay mapa nga walay words. The word of God is like map. Muhata na to direction pa sa langit. Muhata na to direction. Unsay asa ta moagi, unsay dalan na makadto tag langit. Diba ang purpose sa mapa? Malocate na to ang place. Makadto ta sa place. The Word of God, the Bible, is like a map. Isa siya ka mapa. Muna nga, atong ilocate unsa na dapita. We have to read the Word, we have to listen to the Word of God. Para we will know asa dapit ang langit. Unsay agian pangog langit. Unsay likayan na to para makatod ang langit. So God reminded us through Peter
sa atong scripture karong gabi una na to stand firm in the truth, to be built up in the truth, to be established in the truth. Matod pa. Para ma-build up ta, ma-establish ta, maka-stand firm ta in the truth, we have to know the truth. Kinahanglan na hibalutas ka matunan. And how to know the truth? Mag-lesson ta, magbasa ta, malandong ta sa empulong. Ako since 1987, pamajud ko paan sa pulong si Ginoo hangtod karon 1987. By next year, pila na ka years? By next 2027 naman. 40 na ba? 40 years na by next December 27, 1987. Mag 40 years na ko sa Ginoo. Nagbasa sa buhay sa Ginoo. Pero wala rin kasumusong ang pulong sa Ginoo. May mga panahon pinaka-chapters akong binabasa kay kulang pa, gusto pa ko. Pinaka-chapters. Kaya nga na. Kung ay unlimited rice, unlimited ang Word of God, dili maka-diabetes, dili maka-diabetic, dili what's mong cholesterol, kung dili maka-empower, makahatay na tuog, more wisdom, knowledge, understanding about who God is. Kung unsa ang kananaan dili tanan sa pulong sa Ginoo. Isa sa mga preachers na na if you have a Bible, it seems that you have a library in your house. Kung naakay Biblia, murag naakay library sa balay. Imagine, 66 books na ba? Pero sa revelation pa sa Holy Spirit, grabe na gid imong kahibalo maawan. And we will know more about the importance of the scripture karong seminar sa Friday. So grabe po ang i-reveal ni Lord para sa atong topic na. So ingana ka-importante ang pulong sa Ginoo. We will be established in the truth, built up in the truth, or standing firm in the truth. Dili ta ma-build up kung walay effort. Kita malikod kung walay effort. Kita ma-establish kung walay pa. Matulagi nga lagi nga ko sample kanina earlier. Ang mga laki nga gusto ma-build up ilang body, maato sila sa gym. Ito, bodybuilder. Pili ka, na-epekto jud. Na-epekto nga likod mong body. Hindi ka basta. Hangtod, magrabe ang imong kusog. Wala dyan ay sayo. Ang pangutana, i-build up pa na to atong soul and spirit. Nag-effort ba ta? Diba kung mag-bodybuilder ka, mag-gym ka, na ay panito mga lisod ka, ayog, imo kaya ka na amang kay goal. Ang sa'yo atong goal sa atong kalago spirit? Malikon or maluya? Madaugon or pupildito? Nga narasyon nga kana nga pangutanay simple but kung mamalandong ta, bitaw no? Ang sabay akong i-workout sa akong para sa akong soul and spirit. Hallelujah. So we have to be careful. We have to meditate, mamalandong ta. Kaya kung dili ta mamalandong, nagsayang tag panahon. Every day is i-waste lang na to ang panahon. Itagaan na tag. Mabutra ba sa mga tubang ta ni Lord? Kung na ay CCTV sa kalibot na ay CCTV, una siguro na ko anang bita. Muni akong alaga gigamit para matudlukan mo, mapadayon mo sa ana nga pulong, ana nga subject. Wala man ka nagpalingog-lingog ro magkala, tabi ay sa balihan, or absent ka or sa balihan. I-play na ni Lord. So daghan kita ga McDonald dito magduko-duko o i-play na. Daghan McDonald
Sige makdo, magduko-duko. Pag i-play man na ni Lord, mo ni panahon na, ipadalaan ka na mo kalagad. Gihatag na ako ng message para inyong sabtan aron na kuan mo, pero masama nakasabot mo. Wala, naglingog-ling. Pakita ni Lord, o sige, buhat na to. Magrato na to, pakita ni Lord tanin. Para isa to, para nga dili ta magmahay sa judgment ni Lord. Kaya ato ng choice. Dili man sa Lord na side ang problema kung may pero ang tao. Sa tao man. Muna, kung gusto tag langit, ang mga tikang pagong langit, isa na tikang. Mamati sa pulong si Ginoo, mag-upload sa mga church services, church activities. Muna na mga tikang pagong langit. Kaya pagong langit, dili lang isa ka step. Dili lang 100 meter das. As long nga buhi pa ta, padayon tagtikang. Sili kay, iko na to. Naigo na kita sa katalagman, anak padayon. Kapitan ako, paglinog. Basta maglinog, alos tanan may ampuon. Ang tanan may ampuon. Pag-ampo, cute. Pero walay linog, gamay lagi tag-ampo. So, ako na lang siguro ni palinugon, kaya ron sige ampo sila. Kaya di man ka-ampo. Iniglinog na, mahilog ampo. Walay linog, hilak sa kuan. Kanang, kung sana, suok, tungkol sa problema. Balik ko na to atong key verse sa atong text karon. And for 2 Peter chapter 2 verse 12. Therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. That is in NLT ASB. Therefore, I intend always to remind you of these qualities. Do you know them and are established in the truth that you have. Isang kabalo na mo, na-establish na mo sa truth. Sa ako, dyan po mong ipahinong tupa. Ano man, gusto ni Lord na ingana ta, kanunay magpakabana. Nga ang pagka-ligon, magpabiling. Kung tayugon ang indicator sa pag-test sa kaligpon sa building, ang linog, ay dili man na indicator ang fire sa kaligpon. Linog man ang indicator sa kaligpon sa building. Ang indicator kaligpon ta na ay mga taong muuyog sa ito pagsalig. Ay nagsalag, ay nagsimba, ay nag-ampo diha, ay nagkuhan. Imratag giuyog ta. Dili ka patarong. Salamat sa Ginoo. Ligpon na ka. Diba? So, let us pray first. Lord, thank you so much, Lord, sa important. Thank you, God, that ang makatawan, maghatagad o pilis sa mga pulong, maghatag pilis sa truth that will set us all free from the deceptions of the enemy, from all the lies of the enemy, from all the strategies of the enemy, so that we will be standing firm. We will be established in the truth. We are built up, not weakened, and will not fall down. Seal your words with your precious blood and continue to bless us all together. Bless everyone watching, oh God, that your words can able to penetrate in the hearts, so that, Lord, this will bring forth faith, love, and obedience. In Jesus' mighty name we pray. Everyone will say, Amen. So thank you for watching. God bless us all. Let us proceed to prayer.